sa pagbangon. Isang lakas, isang... Positibo sa bakterya na mula sa dumi ng tao at hayop ang mahigit kalahati ng water samples mula sa Leyte na sinuri ng Department of Health. May mga namatay na rin daw dahil sa leptospirosis at tetano. Live mula sa Tacloban City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, sa darating na linggo, December 8, ay isang buwan na simula ng winasak ng Bagyong Yolanda ang mga ari-arian at buhay ng libu-libong taga-Leyte at Samar. Bagamat wala namang pagdating o patid ang pagdating ng tulong at tuloy-tuloy lang sa pagkilos ng ating mga kababayan dito para muling maibalik sa normal ang kanilang buhay, ay kahit saan ka pa rin lumingon, Jessica, hanggang ngayon ay makakarinig ka pa rin ng kwento ng kalungkutan. Pero ang mga kwentong ito, Jessica, ng kalungkutan ay agad din naman napapalitan ng kwento ng kagalakan sa tuwing makakarinig tayo ng mga kwento ng katatagagan at tagumpay ng pagmamalasakit. Sa kasagsagan ng nagngangalit na hanging dala ng Super Typhoon Yolanda, 10 pamilya ang nakubli sa isang maliit na bahay sa Barangay Libongaw sa Kananga, Leyte. Tulong-tulong sila para di matangay ang bubong ng kanilang pinagkublian. Kasabay nito, nagsalitan sila sa pagbabantay sa isang buwang gulang na sanggol. Nang tuluyang matanggalan ng bubong ang bahay, pinilit nilang makipagpatintero sa nagliliparang debris para makalipat sa kabila. Pagdaan ng bagyo, halos wasak lahat ng istruktura maliban sa mga sinilungan nilang bahay. Ang mas malaking milagro, nakaligtas silang lahat. At habang di pa tuluyang naitatayo ang mga tirahang pinadapa ni Yolanda, sa 2 maliliit na bahay pa rin tumutuloy ang magkakapit-bahay. Nagpasalamat na lang po ako sa kanila na tinutulungan niyo po kami. Naawa kami sa kanila din wala silang kahit bubong, wala sila ngayon. Yun ang iniisip ko, kaya pinatuloy namin dito. Hindi rin makalimutan ni Resi Gagabuan ang karanasan niya sa bagyo. Kabuanan daw niya noon, kaya di raw niya alam kung paano niya naakyat ang bubong ng kanyang bahay. Ilang araw matapos dumaan ang bagyo, nanganak si Resi. Sa ngayon, kalahati na lang ng Victory Island ang pwedeng tirhan. Halos wasak din ang makasaysayang Tubabaw Island. Ang mga residente sa isla sa relief goods lang umaasa. Malaking hamon pa rin sa mga tulad nilang survivor ang pagtugon sa araw-araw nilang pangangailangan, lalo na ang tubig. Sa Tacloban, iisa ang pinagkukunan ng inumin, panglaba at pangligo ng mga evacuee. Bihira raw kasi silang makakuha ng rasyon ng tubig. Sinuri ng Department of Health ang 45 water sample mula sa Leyte. 29 ang nagpositibo sa fecal coliform. Ilan dito ang galing ng Tacloban. Nakukuha sa dumi ng tao at hayop ang bakteryang fecal coliform at posibleng itong maging sanhi ng diarrhea at iba pang sakit. Yun na nga ang gagawin natin, i-flushing with chlorine and then talagang i-review yung water system, yung integrity niya. Tinututukan din ng DOH ang kaso ng leptospirosis na sa kanilang huling tala, umabot na sa 14. Isa na ang namatay dahil dito, 3 naman ang nasawi dahil sa tetano at 12 pasyente pa ang nagpositibo sa sakit na ito. At Jessica, bukod sa problema sa kalusugan at sa mga sakit, ay ilan pa sa mga prioridad at tututukan ng gobyerno na masolusyonan agad na yung pag-restore ng electricity sa Leyte. Bagay na kapag nangyari ay posible daw magbukas muli ang mga negosyo rito at kapag nangyari yan ay doon na makakabalik muli sa trabaho ang ating mga kababayang nawalan ng trabaho dahil nga sa nangyaring trahedya. At bukod nga syempre dyan, Jessica, sa kuryente ay napakarami pang facets at layers ng problema ang tinututukan dito. Kabilang na dyan yung pagpa-plan out ng temporary at permanent shelters at kung sila ba ay pwede pang bumalik doon sa mga dati na ng lugar na tinatawag na ngayong danger zones. Jessica? JP, kung hindi ako nagkakamali, 2 linggo mo na ito dyan, sa Leyte at Samar. Sa pag-usad ba ng mga araw, may nakikita naman unti-unting improvement over sa sitwasyon ng nakalipas. Kasi napansin ko halimbawa, dyan sa yung likuran, sa yung kinatatayuan, wala na halos debris o mga dumi.
Jessica, yung improvement as terms of yung clearing ng daan, lahat naman ng daan sa buong Leyte, sa buong Samar, naikot na natin yung halos yung buong Leyte at Samar itong mga nakalipas na araw ay talagang madadaanan na. Ang isa pa sa mga improvements na nakita natin ay may mga ilan-ilang establishments tayong nabalitaang nakapag-restore na raw ng electricity na hindi gumagamit ng generator. Pero yan ay kino-confirm pa rin natin kung paano sila nagkaroon. Pero halos lahat pa rin talaga rito, Jessica, ay wala pa rin kuryente, wala pa rin talagang nagbubukas na malalaking establishments at mga mall, pero marami na nagbukas na mga bangko at may man nakikita tayong nadadagdagan yung mga nagbubukas na restaurants. Indikasyon na talagang unti-unti na o talagang ginagawa nila yung kanilang best para makabalik sa normal ang kanilang buhay. In fact, Jessica, dito tuwing umaga ay para ng maladivisoria na ang itsura ng lugar na ating kinatatayuan. Sobrang dami nagtitinda, mga cellphones, mga flashlights at iba pa. Okay, in the meantime, kailangan talaga ng pagtuunan ng pansin, yung kabuhayan. Kasi yun ang problema ngayon, yung rehabilitasyon, saan sila titira, paano sila makakapagpatayo ng sarili nilang mga bahay kung wala silang hanap buhay. Tama Jessica, napakarami pa talagang dapat ayusin, napakarami pa dapat matutukan para talagang muling makabalik sa normal ang buhay ng mga taga rito. Meanwhile, ang dasal lang ng mga taga rito, Jessica, ay talagang magtagumpay ang itinalagang bagong rehabilitation SAR sa kanyang gagawin para talagang sila ay muling makaahon na nga talaga sa kanilang naranasang trahedya rito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.